Noong 1992 sa isang tahimik na subdivision sa Chalucan umalingaw ang malakas na sigawan mula sa isang bahay. Magnanakaw ginalaw mo ang kahadayero ko ang matinis na boses ng biyenan ang tunog ng manababasak na pinggan at ang sigaw ng isang babay ay narinig hanggang sa kalsada. Ang mga kapitbahay ay nagtakip na lang ng tanga. Nagsisimula na naman sila bulong nila sa isa't isa. Hindi na bago sa kanila ang away ng magbiyenan sa bahay na iyon, ngunit kinagabihan ang bahay ay naging parang pinatayuan ng multo sa sobrang tahimik. Si Jarina ang manugang ay hindi na muling nagpakita pa. Ang tanging sinabi sa kanyang asawa ay sumama ito sa ibang lalaki. Isinarangam nga pulis ang kaso bilang isang simpleng paglalayas. Sa panahong wala pang cellphone o CCTV ang pakawalan ng isang babae, ay dahan-dahang nalimot ng mundo. Pero may isang bagay na hindi pangkaraniwan. Kinabukasan mismo ang kanilang pag-away sa gitna ng bakasyon ang mahal na araw nagmamadaling nagpatawa ang mason ang biyenan at handang magbayad ng malaki. Siya pa naman ang tipo ng taong tumatawad kahit sa 10 pisong halaga ng bawang. Makalipas ang 14 na taon ginigiba na ang bahay na iyon. Habang winawasa ng bekhu ang pader ng dirty kitchen isang katawang tila mumi ang biglang lumitaw mula sa nga siwang ng semento. Nang makilala ang pagkakakilanlan nito, lahat ay nasindak. Ito ang manugang na nawala 14 na taon na ang nakalipas isang hukom ng Regional Trial Court ng Quezon City. Sino at bakit kailangang itago ang kanyang bangkay sa loob ng pader? Ano nga ba ang tunay na nangyari sa bahay na iyon ang kwento nga? Araw na iyon ngayon na magsisimula. Disyembre 15, 2005. Isang demolisyon sa Caloocan. Ang malakas na hangin ng taglamig ay yumuyok sa masanga ng puno at humahampas sa harap ng abandonadong bahay. Sa gitna ng nakakakilabot na paligid isinuwat ni Mang Carding, ang operator ng bekhu, ang kanyang makapal na guwantes at umakyat sa upuan ng driver. Nang paandarin ni Mang Carding, ang makina ang lumang 2 palapah na bahay ay nasimulang manginig. Sige, isa na namang masayang trabaho, sabi niya sa sarili. Sa isang sanay na galaw hinila ni Mang Carding ang lever at pinabaksak ang pangwasak ng bekhu sa pader ng dirty kitchen. Sa malakas na kalabog gumuho ang mapulang hollow block at pumailan lang ang alikabok ng semento na parang hamok, ngunit nang akmang ibabaksak niya ang pangwasak sa pangalawang pagkakataon biglang nanlaki ang mga mata ni Mang Carding. Ano yon mula? Sa siwang ng gumuhong pader isang luma at kupas na tela ang nakalaylay. Mabilis na pinatay ni Mang Carding. Ang makina tumalon pababa at lumapit sa pader. Isang matapang at malansang amoy ang sumalubong sa kanya kaya't napatakip siya ngang ilong at napaatras. Anak ngang anong amoy tu sa ilalim ng tela isang maputing bagay na mistulang butong tao ang nakausli. Namutla si Mang Carding kinuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa at nanginginig na pinindot ang manumero bago pa man magring humiyaw na siya. Hello police ba tu dito sa construction site sa Caloocan May tao sa loob ng pader bilisan nyo? Makalipas ang 1 oras na palibutan, nang dilaw na police line ang lugar at umaling-aw-ngaw ang tunog nga sirena. Si Detective Reyes, isang batikang investigador mula sa Homicide Division ng Chalucan Police ay bumaba mula sa kanyang sasakyan na may kunot noong muha. Sa edad na 40 sanay na siya sa lahat ng klase ng krimen. Ang lamig-lamig na namanggulo, to nasaan si Officer Cruz isang mas batang investigador na nakokontrol sa lugar ay kumawi at tumakbo palapit kay Detective Reyes. Sa edad na otuziki mabilis at episyente si Officer Cruz at tapos na sa paunang investigasyon. Itinuro ni Cruz ang direksyon nega Dirty Kitchen. Detective dito po. Medyo kakaiba ang sitwasyon. Yumuko si Detective Reyes at pumasok sa malikabok na dirty kitchen. Sa dilim sa loob ang sirang pader-ngang semento isang nakabaluktot at tuyot na katawan ang lumitaw sa ilaw ngang kanyang flashlight. Napamura si Reyes at lalong kumunot ang kanyang no. Punyeta, sinamento ang tao. Nejing mamina.
Ang bangkay ay nasa posisyong parang sanggol sa sinapupunan na ang matuhot ay nakatukot sa dibdib. Ang balat at laman ay tuyot na tuyot kaya't mahirap matukoy kahit ang kasarian. Hinaplos ni Reyes ang pader gamit ang kamay na may guwantes. Dumating na ba ang taga-PNP Crime Lab sakto namang may narinig silang mata kong napapalapit? Si Dr. Santos, isang forensic pathologist mula sa PNP Crime Lab ay kararating lang dala ang kanyang bag. Tumango lang siya kay Reyes at agad na lumuhot sa harap ng bangkay. Detective Reyes, atat ka talaga ano kararating ko lang. Gamit ang tiyani bahagyang itinaas ni Dr. Santos ang damit ng biktima at sinuring mabuti ang ngabuto. Habang pinapakpagan niya ang alikabok, unti-unting naging seryoso ang kanyang mukha. Lumingon siya kay Reyes. Ang tinatayang oras ng pagkamatay ay hindi bababa sa 10 taon. Ganap na tuyo na. Hindi makapaniwalang nagtanong si Reyes. 10 taon ganun katagal siyang nakatago rito, itinuro ni Dr. Santos ang likot ng ulo ng biktima. Tingnan ninyo ang likurang bahagi ng bungo. May malinaw na bakas ng lundo. Malakas ang pagkakapalong isang matigas na bagay. Tinitigan ni Reyes ang bangkay habang hinihimas ang kanyang baba. Pinalo sa likot ng ulo at isinilit sa pader. Galit o pera ang motibo. Biglang napako ang tingin ni Reyes sa isang lumang leather handbag na nasa paanan ng bangkay. Taka handbag ba yan maingat na kinuha ni Reyes ang bag at naksilaglagan ang mapiraso ng natuyot na leather. Nang buksan niya ito, isang plastic cut na puno ng alikabo ang lumabas. Inihagis ito ni Reyes kay Officer Cruz. ID ng korte, Gailing 1992. Pangalan Jarina Santiago. Officer Cruz, ay check mo agad. Binuksan ni Cruz ang kanyang laptop at mabilis na nag-type. Habang nagloload ang database, bumalot sa lugar ang matinding tensyon. Ilang sandali pananlaki ang mamata ni Cruz habang tinitingnan ang monitor. Detective, nakuha ko na po. Jarina Santiago ipinanganak noong 1960. Inireport na nawawalan noong Abril 19, 1992. Inilagay ni Reyes ang isang sigarilyo sa kanyang bibig ngunit hindi ito sinindihan. Anong trabaho? Clerk sa korte. Umiling si Officer Cruz, hindi po. Hukom sa Quezon City Regional Trial Court Civil Branch. Kumibot ang kilay ni Reyes. Isang hukom, isang mataas na opisyal ng gobyerno ang nawala pero sa loob ng 14 na taon ay hindi natakpuan ang bangkay, hindi kapanipaniwala. Isang hukom ang naglaho na parang bula, pero bakit ang tahimik ng mundo, tanong niya na tila hindi makapaniwala? Basahin mo ulit ng detalyado ang police report noon. Habang iniscroll ni Cruz, ang mouse bakas sa mukha niya ang pagkadismaya. Ang sabilang pong investigador noon ay 2 linya. Pinaghihinala ang simpleng paglalayas. May mga senyales ng pakikiapit. Yun lang po. Napahalahak si Reyes at ipinatong ang makamay sa kanyang baywang. Isang hukom naglayas dahil may kalaguyo, tinakpan lang pala ang kaso. Nangangamoy isda talaga to. Muling tiningnan ni Reyes ang pader kung saan natappuan ang bangkay. Malinaw ang magabakas na may nagtangkang itago ang krimen ng buong ingat. Sinong may-ari ng bahay na to? Sinong nakatira rito, tanong niya ng may matalas na boses. Ipinakita ni Cruz ang kopya ng titulong lupa. Mula 1988 nakapangalan kay Sonia Mercado. Biyenan pong nawawalang si Jarina Santiago. Kasalukuyang 66 taong, gulang na sa isang nursing home sa Bulacan. Naningkit ang mga mata ni Reyes at bumulong. Nasa loop ngang pader dirty kitchen ngang biyenan ang bangkay ngang manugang. Ang asawa po ni Sonia Mercado ay namatay noong 2004. Dahil sa kahirapan na foreclose ang bahay, kaya ito ginigiba ngayon. Tumango si Reyes at agad na nag-utos. Kung ganun, kailangang imbestigahan ang asawa. Hanapin niyo kung nasaan ngayon ang asawa ni Zarina, si Marco Santiago. Opo, hahanapin ko po agad ang lokasyon niya, masiglang sagot ni Cruz habang dinadampot ang kanyang telepono.
Paksapit ngang dilim tanging ang kumukutitap na ilaw ngang masasakyan ngang pulis ang nagbibigay liwanag sa demolition site. Mag-isang nakatayo, si Reyes sa harap ngang, sirang pader nagsindi ngang sigarilyo. Sa loob ng 14 na taon nakakulong sa malamig na pader. Gaano kakaya? Nilamig kinabukasan sa opisina ng Homicide Division ng Caloocan Police. Pumusok si Officer Cruz na may sigla sa muka at lumapit kay Detective Reyes. Detective, nahanap ko na po ang asawa, si Marco Santiago. Nakatira sa Pasig. Isinara ni Reyes ang folder na binabasa at walang ganang naktanong. O anong sabi na kausap? Mo na ba sumimanggot si Cruz? Medyo kakaiba po. Tumawag siya. Dito nanunot daw ng balita at tingin niya asawa niya yon. Namumutla raw ang boses. Itinaas ni Reyes ang kanyang kilay. So hindi raw siya makakapunta dahil sa sobrang lungkot kumumpas si Cruz na hindi. Hindi po? Papunta na raw siya rito sa istasyon para magbigay ng salaysay. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Reyes. Karaniwan ang mga kamag-anak ay nag-atubiling tingnan ang bangkay dahil sa takot, pero itong isang ito ay parang sabik na pumunta. Suspek. Aba, kusanglop na papasok sa lunggang leon bulong ni Reyes habang tumatayo. Ihanda niyo ang interrogation room. Disyembre 17, 2006. Interrogation room ng Caloocan Police. Ang malamig na ilo ng fluorescent lamp ay nagpapabigat sa hangin sa loob ng maliit na silid. Sa kabilang panig ng mesa nakaupo si Marco Santiago, 47 taong gulang na hindi mapakali. Dati siyang may mayos na trabaho sa isang kumpanya, ngunit ngayon ay wala na at ang dulo ang kanyang lumang jacket ay putpot na. Sa tapat niya si Detective Reyes ay nakatitik sa nanginginig ng mata ni Marco. Mr. Marco Santiago, natatandaan niyo pa ba? Ang araw ngang Abril 18, 1992, lumunok ng laway si Marco at umiwas ng tingin. Ang kanyang mga daliri ay walang tigil sa pakikiskisan sa ibabaw mesa. Nung araw na yun hindi umuwi ang asawa ko. Kinabukasan ng umaga wala pa ring balita kaya dumiretso ako sa presinto para i-report na nawawala siya. Isinara ni Reyes ang folder at inilapit ang kanyang katawan. Kung nawawala ang asawa mo, bakit hindi mo siya mas masigasig na hinanap isang hukom ang asawa mo? Paanong basta na lang, isinara ang investigasyon, nag-atubili si Marco bago sumagot ng pabulong. Ang nanay ko, sabi niya. Anong sabi niya? Nanay mo na si Zarina sumama sa ibang lalaki. Mayroon daw siyang kalaguyo. Yumuko si Marco at bumuntong hininga. Sa totoo lang, Detective, pakiramdam ko ay palagi akong sinasakal dahil hukom ang asawa ko. Samantalang ako ordinaryong empleyado lang. Kaya mas pinili kong paniwalaan na lang na sumama siya sa ibang lalaki. Nakaramdam si Reyes ng kakaibang pagkailang sa duwag na pagdadahilan ni Marco. Biglang bumukas ang pinto ng interrogation room at pumasok si Officer Cruz. Dala niya ang isang folder nga luma at naninilaw na dokumento. Detective, na-check ko na po ang records ng korte at kalendaryo noong 1992. O anong meron, tanong ni Reyes. Inilapa ni Cruz ang mga dokumento sa harap ni Marco. Si Judge Charina Santiago ay pumasok sa trabaho hanggang Abril 17, Biyernes Santo. At ang Abril 18 ay Sabado de Gloria, ang simulangang mahabang bakasyon ng mahal na araw. Naging matalas ang tingin ni Reyes. Nawala ang manugang sa unang araw ngang bakasyon. Mr. Santiago, mahal na araw, hindi umuwi ang asawa mo. Sa tingin mo baka panipaniwala? Yan, namutla ang mukha ni Marco at nagsimulang manginig. Ang sabi niya lalabas lang sandali, tapos tumayo na si Reyes, tila wala ng halaga ang anumang sasabihin pa nito. Iniwan nila si Marco sa holding cell at agad na nagtungo ang dalawang investigador
sa lugar kung saan ginigiba ang bahay. Kailangan nilang makahanap ng saksi na nakakaalam ngang katotohanan noong araw na iyon. Pagkatapos ngang ilang araw na paghahanap sa lugar natakpuan nila ang isang maliit na sari-sari store. Ang may-ari si Aling Nena ay mahigit 30 taon nang naninirahan sa iskinita na iyon. Sa edad na 72 nakaupo, si Aling Nena sa isang plastik na upuan sa harap ng kanyang tindahan may hawak na pamaype. Nang ipakita ni Reyes ang kanyang police ID ng laki, ang nga mata ni Aling Nena. Ay naku, nabalitaan ko nga na yung manugang sa bahay na yan ay natakpuan. Sa pader, sabi ko na nga ba? Inilabas ni Cruz ang kanyang kwaderno. Lola, natatandaan niyo po ba ang mahal na araw ng 1992? May nangyari po ba sa bahay na yon? Pinalo ni Aling Nena ang kanyang tuhod at nilakasan ang boses. Abayo, Sabado de Gloria noon. Bandang tanghali nakarinig, akong matinis na sigaw, ng babae galing sa bahay nila. May mga nababasak na pinggan, graba ang gulo. Nag-away po ba sila, tanong ni Reyes? O yung biyenan at manugang parang magpapatayan sa away. Pero kinagabihan biglang tumahimik na parang walang tao. Huminto sandali si Aling Nena at ibinaba ang kanyang boses. Ang mas nakapagtataka ay yung kinabukasan. Linggo ngang pagkabuhay holiday, pero nakpatawag sila ngang mason. Mason po sa araw ngang holiday, tanong ni Cruz. Yung matandang, si Sonia, sobrang kuripot niyan tumatawat pa sa presyo ngang bawang. Pero nung araw na yon nakmamadali siyang nakpatawag ng tao, nakbayat pa ngang mahal. Sira daw ang pader sa dirty kitchen nila. Nakatinginan si Reyes at Cruz. Pabalik sa istasyon sinimulan ni Cruz na halongkatin ang manggagamit na nakuha mula sa ginibang bahay. Habang isa-isang binubuklat ang mga resibo, biglang huminto ang kanyang kamay. Detective, heto na po, iwinigay ni Cruz ang isang kupas na resibo na may petsang 14 na tao na ang nakalipas. Pinoy Builders. Abril 191992. Ang nakasulat, pagpapatibay ng pader sa dirty kitchen. Inagaw ni Reyes ang resibo. Kinabukasan ng pakawalangang manugang nakpayos ng pader. Hanapin mo agad ang lokasyon ng Pinoy Builders. Tumawag si Cruz sa iba't ibang lugar, ngunit nalaman niyang naksara na ang Pinoy Builders noong 2001. Ang may-ari nun, si Mang Fidel, ay nasa isang nursing home, pero swerteng nahanap nila ang kanyang anak si Jojo. Sa isang apartment sa labas ngang Maynila, inaayos ni Jojo, 52 taong gulang, ang manaywang gamit ng kanyang ama. Nang ipaliwanag ni Cruz ang sitwasyon, kinuha ni Jojo ang isang lumang kwaderno mula sa bodega. Ito po ang logbook ngang tatay ko. Masino po siya, kaya lahat ng trabaho niya nakasulat dito. Maingat na binuklat ni Cruz ang mapahina ng 1992. Sa petsang Abril, ninti nakasulat ang mga salita, bahay ni Sonia Mercado sa Caloocan. Pagtatayo ng pader na hollow block. Espesyal na request de gusto ni J. Mayari na siya na mismo engi megi papalitada magsisemento pagkatapos naming itayo engi pader. Habang binabasa ito ni Cruz, napakunot no si Jojo. Kakaiba yan. Karaniwan kapat nakpatayo ng pader kasama na ang pagpapalitada. Mahirap na trabaho yon. Bakit gusto ne may ari na siya mismo ang gagawa? Baka para makatipid, kumuha si Cruz ne kopya ne logbook at nagmamadaling bumalik sa istasyon. Nang marinig ni Reyes ang ulat, pinalo niya ang kanyang mesa. Bingo, pinatayo lang ang pader, pinalis ang mason at siya na mismo ang naksemento. Naging malamig ang tingin ni Reyes. Kailangan niyang ilagay ang bangkay sa pagitan ng nga pader at takpan ng semento. Isang trabahong hindi pwedeng makita ng iba. Tumayo si Reyes at isinuot ang kanyang jacket. Nung araw na nawala si Sarina, ang dirty kitchen na iyon ay naging isang malaking kabaong. Cruz, alamin mo pa ang tungkol sa mga taong malapit kay Judge Santiago. Tiyakin natin kung totoo ba talaga ang sinabi ng asawa na may kalaguyo siya. Ilang araw ang lumipas, na hanap ni Cruz si Justice De Los Reyes, isang kaibigan at kasamahan ni Sarina sa korte. Kasalukuyan siyang isang Associate Justice sa Court of Appeals. Sa isang tahimik na coffee shop,
Malapit sa korte magharap, nanaupo sina Reyes at Justice de los Reyes. Hindi ko akalain na nasa ganoong kalamig na lugar pala si Jarina, sabi ni Justice de los Reyes na may lungkot sa mukha. Maingat na nagtanong si Reyes. Justice, pasensya na po sa tanong, pero nung nga panahong iyon may problema po ba si Judge Santiago? Halimbawa, sa pag-ibig nag-atubili si Justice de los Reyes pagkatapos ay lumingon sa paligid at ibinaba ang kanyang boses. Dahil pulis kayo, sasabihin ko ang totoo. Isang buwan bago siya, nawala parang nag-iba si Jarina. Nag-iba po, paano lagi siyang may kausap sa telepono at mukhang masaya. May mga sismis din sa korte noon, naningkit ang mga mata ni Reyes. Sino po ang laman ng sismis? Bumuntong hininga si Justice de los Reyes, si Judge Aguilar. Nasa Cebu RTC na siya ngayon. Sobrang lapit nila noon ni Jarina kaya pinag-usapan sila. Isinulat ni Reyes ang panggalang Judge Aguilar sa kanyang kwaderno. May posibilidad na hindi kasinungalingan ang sinabi ni asawa. Ibig niyo pong sabihin hindi lang sila basta magkatrabaho tumango si Justice de los Reyes na may paid sa muka? O sa mata nga iba delikado na ang kanilang pagiging malapit? Disyembre 20, 2006. Lobbying, Cebu City Hall of Justice. Ang malamig na hangin mula sa dagat ay pumasok sa gusali. Nakatayo si Reyes sa likod ng isang poste, hindi mapakali habang tinitignan ang kanyang relo. Maya-maya bumukas ang pinto ng elevator. Isang lalaking nasa katanghalang gulang na nakasuot ng mayos na suit ang lumabas, ngunit may lungkot sa kanyang mukha. Siya, si Judge Aguilar, 44 taong gulang. Inarang siya ni Reyes at ang mga mata ni Judge Aguilar ay nanginig na parang nilindol. Kayo po ba? Si Judge Aguilar, galing po ako sa Caloocan Police. Tila alam na ni Judge Aguilar na darating ang araw na ito at bumuntong hininga siya. Nag-usap sila sa isang tahimik na restoran. Hindi ginalaw ni Judge Aguilar ang inorder na pagkain. Ang kanyang nga daliri ay nanginginig habang hawak ang baso. Hindi ito pinalampas ni Reyes. Noong 1992, madalas daw kayong makita ni Judge Jarina Santiago. Hindi lang daw kayo basta makatrabaho. Lumunok si Judge Aguilar at pilit na nagsalita. Totoo nakikita kami. Pero hindi po ganun ang relasyon namin tulad ng inisip ninyo. Ngumisi si Reyes. Lalaki at babae nakikita pagkatapos ngang trabaho, pero hindi ganun. Anong klaseng relasyon yon? Yumuko si Judge Aguilar. Dahil po sa asawa ko. Kumunot ang nuni Reyes. Asawa niyo? Bakit nasama ang asawa niyo rito? Tumingin si Judge Aguilar kay Reyes. Nung panahong iyon ang asawa kong si Elena ay dumaranas ng matinding depresyon dahil sa problema sa kanyang biyenan. Malala na ang kanyang kondisyon at iniisip na niya ang makipaghiwalay. Humigop ng tubig si Judge Aguilar. Pareho silang ng sitwasyon ni Jarina kaya nakakasundo sila. Siya ang tumutulong at nagbibigay ng payo sa asawa ko. Nakikita kami para ihatid ang kalagayan ng asawa ko at humingi ng payo. Natigilan si Reyes. Ang inakala niyang relasyon ay isa palang pahingi ng tulong para sa problema sa pamilya. Kung totoo yan, kailangan kong makausap mismo ang asawa mo. Sa sandaling iyon namutla si Judge Aguilar. Hay, hindi po pwede. Bakit kung wala kang itinatago, walang dahilan para hindi ko siya makausap? Hinawakan ni Judge Aguilar ang kanyang noo. Kasalukuyan pong nagpapagamot ang asawa ko sa isang ospital sa Maynila. Dahil sa nangyari 14 na taon na ang nakalipas, hanggang ngayon ay nagdurusa pa rin siya. Kapag kinausap niyo siya tungkol doon, baka lalong lumala ang kanyang kalagayan. Nakita ni Reyes ang desperasyon sa mga mata ni Judge Aguilar. Hindi ito mamatang isang nagsisinungaling kundi ang isang taong may pinoprotektahan. Tumayo si Reyes at iniwan ang kanyang calling card. Sige, naiintindihan ko. Pero kung kakailanganin, ipapatawag ko kayo. Pagbalik sa Maynila agad na tinawagan ni Reyes si Officer Cruz. Cruz, halongkatin mo ang bank accounts ni Judge Santiago. Alamin mo ang daloy ng pera niya. Nung 1,000
992. Opo, detective, ilang araw pa dumating. Si Cruz na may dalang makapal na folder. Detective, may problema na po sa pera. Malaking halaga. Inagaw ni Reyes ang mga dokumento. Ano yan, saan napunta? 2 buwan bago siya nawala mula Hulyo, buwan-buwan siyang nagpapadala ng amanblah 50,000. Nanlaki ang mga mata ni Reyes. 50,000 noong 1992. Kalahati na yang sahot ng isang hukom. Opo. Ang tumatanggap ay ang nanay niya, si Aling Lita Mercado. Nagpadala ng kalahati ng sahot sa nanay niya. Buhay pa ba si Aling Lita? Opo. 80 anyos na po, nasa isang nursing home sa Laguna. Na-stroke po kaya hindi na makalakad. Kinabukasan nagmaneho si Reyes papuntang Laguna. Sa isang silid, sa ospital, isang matandang babae na maputi na ang buhok, ang nakaupo sa wheelchair, nakatingin lang sa bintana. Kinausap siya ni Reyes pero tumango lang si Aling Lita. Dumating ang isang nurse. Ang bunsong kapatid po niya, si Mina, ang tagapag-alaga. Agad na tinawagan ni Reyes si Mina. Sa kabilang linya nanginginig ang boses na 45 anyos na si Mina. Detective, kawawa naman ang ate ko. Bakit po nagpapadala ng ganun kalaking pera si Jet Santiago sa pamilya niyo? Bumuntong hininga si Mina. Yung tatay po namin nalugi po sa negosyo. Gabi-gabi kaming ginugulo nga pinakakautangan naming 5,6. Kaya ang ate mo ang nagbabayad. Opo. Yung mabait kong ate. Ginamit niya ang buong sahot niya para bayaran ang utang. Nong panahon na, yon ang 500 ay katumbas ng isang bahay at lupa. Pagkatapos ngang tawak, naging komplikado ang isip ni Reyes. Sa labas isang marangyang hukom, pero sa loob naghihirap para bayaran ang utang ng pamilya. Pagbalik sa istasyon, isa na namang ebidensya ang dala ni Cruz. Detective, natatandaan niyo po yung mga dokumentong nakuha natin sa bahay ng Biyenan May? Nakita po akong nakakagulat. Inilatak ni Cruz ang isang lukot na papel sa mesa, kasulatan ng pagkakautang. Noong Agosto 1992, umutang si Jarina ng 250,000 sa kanyang biyenan, si Sonia Mercado. Napahalakak si Reyes. Nangutang ang manugang sa biyenan, may interes pa. Itinuro ni Cruz ang ibabang bahaging papel. Tingnan niyo po ang special condition. Nakakatakot. Kung hindi mababayaran bago ang Setyembre, 30 ipapaalam ang lahat kay Marco. Naging matalas ang tingin ni Reyes. Kapag hindi nakabayad, isusumbong sa asawa. Blackmail 2. Nangutang sa biyenan dahil sa utang ng pamilya at ginamit itong kahinaan laban sa kanya. Ibinaba ni Reyes ang kasulatan. Isang hukom pro gipit na gipit sa pra. Hindi masabi sa asawa habang ang biyenan ay naniningil. Tumango si Cruz. Para siyang daga na natrap. Cruz, hanapin mo lahat ng tao nilapitan ni Zarina para mangutang. Siguradong may iba pa. Binuklat ni Cruz ang isang maliit na plena na kasamang nakuha. Sa gitna nga ngasulat, huminto ang kanyang daliri. Detective, kahina-hinala po itong tao. Sino? Tonyo's Hardware. Nakasulat ang pangalan ni Mang Tonyo at numero ng telepono. Ang petsa. Bago siya nawala, kinuha ni Reyes ang planner. Isang hukom, bakit makikipakita sa may-ari ng hardware? Hanapin mo agad ang lokasyon niya. Opo. Naramdaman ni Reyes na may mas malalim na kwento sa likod ng pangalang iyon. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa taklagas ng 1992, isang panahong nababalot ng pera at kasakiman. Disyembre 26, 2006, hinanap ni Reyes at Cruz si Mang Tonyo, ang may-ari ng nawawalang Tonyo's Hardware. Mahirap sundan ang bakas na mahigit 10 taon, ngunit nalaman nilang bigla niyang isinara ang kanyang tindahan nung huling bahagi ng 1992 at lumipat sa Cavite. Ang kanilang paghahanap ay nagtapos sa isang psychiatric hospital sa labas ng Cavite. Ang hirap namang makahanap ng testigo.
Nasa mental hospital pa, sabi ni Reyes. Nang ipakita ang kanilang ID, tinawag ng nurse ang doktor na namahala. Si Mang Tonyo sa edad na 58 ay mukhang mas matanda pa dahil sa kanyang kapayatan. Nakatingin lang siya sa kawalan. Maingat siyang kinausap ni Reyes. Mr. Tonyo, galing po kami sa Caloocan Police. Natatandaan niyo po ba si Jarina Santiago noong 1992 sa pagbanggit ng pangalan biglang nanginig ang buong katawan ni Mang Tonyo. Ang kanyang makamay ay nagsimulang mangatal na parang dahon. Jarina. Bulong niya at biglang sumigaw at tumayo. Wawala akong ginawa ng hiram lang siyang pera, kaya pinahiram ko hinawakan ni Mang Tonyo ang kanyang ulo at nagwala. Mabilis na pumasok ang doktor at mga nurse. Kalma lang po, detective, kailangan nyo na pong lumabas. Hindi siya pwedeng ma-stress. Napilitang lumabas si Reyes, maya-maya lumabas ang doktor. Pasensya na po. Ganyan na po si Mang Tonyo mula pa noong 1992. Ano po bang nangyari sa kanya, tanong ni Reyes? Noong panahong iyon kumalat ang masamang sismis sa lugar nila. Na may relasyon daw sila ng nawawalang babae. Dinala siya sa presinto at ilang araw na sinailalim sa matinding interogasyon. Doon na po gumuho ang isip niya. Relasyon ang may-ari ni hardware, opo. Nalugi ang negosyo niya, tinutukso siya nga tao at dinagdagan pa ang konsensya na siya ang huling taong nagbigay pra sa babae. Kaya po siya nakasakit sa isip, tinitigan ni Reyes ang saradong pinto ang silid at malungkot na tumalikot. Paalis na sana siya nang may tumawak mula sa likod. Detective, sandali po, paglingon niya, isang babae na nasa mga 40 alis ang nakatayo, namumula ang nga mata. Ang asawa ni Mang Tonyo, si Aling Maria. Ako po ang asawa ni Tonyo. Opo, ano po yon? Hinawakan ni Aling Maria ang braso ni Reyes. Detective, wala pong kasalanan ang asawa ko. Naawa lang po siya sa hukom dahil mukhang gipit na gipit, kaya bilang kapitbahay pinahiram niya ng pera. Tumulo ang malalaking luha mula sa mga mata ni Aling Maria. 14 na taon. 14 na taon po kaming nabuhay na tinuturong pumatol sa hukom ang asawa ko. Parang awan nyo? Nalinisin nyo po ang pangalan niya. Hinawakan ni Reyes ang nangingini na kamay ni Aling Maria. Pangako po, Aling Maria. Hahanapin ko po ang katotohanan. Kinagabihan sa opisina. Isang dilaw na sobra ang iniabot ni Cruz kay Reyes. Detective, dumating po ito kaninang tanghali. Walang pangalan ng nakpadala. Ano to, anonymous tip? Binuksan ni Reyes ang sobre. Isang sulat na naka-typewriter. Hanapin ninyo si Elena Aguilar, asawa ni Judge Aguilar. Alam niya ang huling pinagdaanan ni Zarina. Hindi sila makalaguyo. Ang katotohanan ay nasa kanya. Saan galing ang selyo, tanong ni Reyes? Makati Post Office po. Kaninang umaga lang ipinadala. Makati. May alam sa investigasyon natin to. Cruz, ilista mo lahat na sangkot sa kaso na taga Makati. Agad na tinawagan ni Reyes si Judge Aguilar, ngunit matigas pa rin ito. Ilang beses ko po bang sasabihin, may sakit ang asawa ko? Pagkatapos ng tawag na pahilamos, si Reyes sa pakadismaya. Ngunit makalipas ang 2 araw, isang milagro ang nangyari. Tumunog ang telepono. Isang mahina at nanginginig na boses ng babay. Hello, nandiyan po ba si Detective Reyes? Ng Caloocan Police, ako po si Elena. Mabilis na tumayo si Reyes. Opo, ako nga po si Detective Reyes. Salamat po sa pagtawag. Humingangang malalim si Elena. Nabalitaan ko pong gusto niyo akong makausap. Opo. Ang katotohanang alam ninyo ay napakahalaga sa investigasyon. Pupunta po ako. Sa loob ng 14 na taon, walang araw na naging payapa ang pagtulog ko dahil sa nangyari kay Ate Jarina. Gusto ko na pong makatulong. Disyembre 28, 2006. Isang tahimik na kafe sa Maynila. Nakaupo sa tapat ni Reyes si Elena. Sa edad ng 43, mukha siyang mas pagod.
Ang maitim na bilog sa ilalim ngang kanyang mamata ay nagsasabi ngang kanyang pinagdaanan. Totoo ang sinabi ngang asawa ko, noong pindokusyusdok sa nikidumaranas, po akong matinding depresyon dahil sa biyenan ko. Tumango si Reyes. Sinabi na po sa akin ni Judge Aguilar. Malaking tulong daw po sa inyo si Judge Santiago. Naluha si Elena. Opo dahil pareho po kami ng pinagdadanan. Siya lang ang tanging taong nakakaintindi sa impyernong nararanasan namin. Pero nang mangyari iyon sa kanya nawala na rin ako sa sarili ko. Bago po siya nawala, mayroon po ba siyang sinabing kakaiba? Tanong ni Reyes. Pumikit si Elena. 1 linggo bago siya nawala. Setyembre 6. Adjusting to fit the original story's timeline pressure for the promissory note, pinuntahan niya ako at umiyak. Ano po ang sabi niya? Sabi niya, kapag hindi niya nabayaran sa tamang oras ang utang niya, sabihin niya malaking gulo. Kapak nalaman daw nga asawa niya tapos na ang lahat. Inisip na niya ang makipaghiwalay. Kinagat ni Elena ang kanyang labi. Nangutang din daw siya sa may-ari ng hardware at sobrang nahihiya siya dahil nadamay pa ito. Mabait na tao raw po si Mang Tonyo. Wala na po bang ibang paraan para makabayad siya ng utang, tanong ni Reyes? Nagatubili si Elena. Pagkatapos ng ilang sandali tumingin siya kay Reyes. Mayroon po siyang nabanggit na isang bagay. Ano po yon? Ang salitang lumabas sa bibig ni Elena ay tumatak sa isip ni Reyes. Sabi po ni Ate Jarina, may malaking kahadeyero raw ang biyenan niya sa kwarto. Iniisip niya kung pwede kayang hiramin muna ang pradon at palitan na lang sa susunod. Nanlamig ang buong katawan ni Reyes. Ang kahadeyero biyenan. At ang pera. Unti-unti nang nabubuo sa kanyang isip kung ano ang nangyari sa harap ngang kahadeyero noong araw na iyon. Enero 3, 2007. PNP Crime Laboratory. Tinawagan ni Dr. Santos si Reyes para sa resulta NG autopsy. Sa monitor ipinakita ang CT scan ng bungo ang biktima. Detective, heto na ang resulta. Ang sanhi nga matayan tulad ng inaasahan ay brain hemorrhage dahil sa pinsala sa likod ng ulo. Agad siyang namatay. So may pumalo sa kanya mula sa likod, tanong ni Reyes. Umiling si Dr. Santos at itinuro ang isang bahagi ng litrato. Medyo kakaiba. Tingnan mo, ang anggulo ang tama. Ang anggulo ay tipikal sa isang taong nahulog ng patalikod at tumama sa isang nakapirming matulis na bagay. Mula sa ibaba patas, karaniwan kapag pumapalo mula sa itaas pababa di ba tama? Kung ang isang lalaking may taas na 5 ay papaluin ang likod ng ulo ng biktimang may taas na 5 sa ganoong anggulo, kailangan niyang lumuhod o gumawa nga kakaibang posisyon. Mas kahawig itong sugat ng isang taong halos makasing tangkat o mas maliit na itinulak ng malakas mula sa harap, nawalan ng balanse at tumama sa isang kanto. Ganyan din ang anggulo kapag nahulog sa hagdanan. Inilabas ni Reyes ang kanyang kwaderno. Ang asawa si Marco ay 5'10" ang taas. So bumababa ang sansang siya ang salarin. Posibleng hindi siya ang direktang nanakit. Pagbalik sa istasyon, tinawagan ni Reyes si Cruz. Cruz, mag-request kang interview sa biyenan si Sonia Mercado. Kailangan ko siyang makausap agad. Kinabukasan tumawag ang ospital. Detective, si Mrs. Mercado po ay na-stroke noong 2005. Mayroon siyang left side paralysis at hirap magsalita. Mahihirapan po kayong kausapin siya ng maayos. At kailangan pong pahintulot ng anak niyang si Marco. Kinagat ni Reyes ang kanyang labi at tinawagan si Marco. Mr. Santiago, kailangan kong makita ang nanay niyo. Tahimik ang kabilang linya. Maya-maya sumagot si Marco na tila sumusuko na. Bukas po pupunta ako sa istasyon.
Doon ko na po sasabihin ang lahat. Pakbabanang, telepono nakutos. Si Reyes, may tinatago. To, halongkatin niyo ulit ang bawat galaw ni Marco. Nung Setyembre 1992, reverting to original timeline of the fight being about the promissory note, as the Holy Week timing was for the disappearance discovery. Walang palalampasin. Enero 4, 2001, umaga, interrogation room. Pumasok si Marco na mukhang pagod na pagod. Tumatanda siya ng 10 taon sa lublang ng ilang araw. Detective, sabihin niyo na po. Hirap na nagsalita si Marco. Ako. Ako po ang pumatay sa asawa ko. Ano, umaamin ka ba yumuko si Marco at humikbi? Nung gabing iyon nalaman kong may kalaguyo siya. Sa sobrang galit na gaway kami. Itinulak ko siya at nabagok ang ulo niya. Kailan at saan eksakto, tanong ni Reyes? Setyembre 13, 1992. Nga 8 gabi. Sa salapong bahay ng nanay ko. Pinalo ni Reyes ang mesa. Sinungaling, hindi tukma sa autopsy ang sugat ay hindi galing sa pagbaksak sa sahig. Galing ito sa pakahulog sa hagdanan o pagtama sa isang kanto. Namutla si Marco. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Cruz. Detective, kumpirmado, inilabas ni Cruz ang isang litrato. Isang group picture na may petsang Setyembre 131992. Si Mr. Santiago po ay nasa Baguio mula Setyembre 12 hanggang 15. Nasa company workshop po siya. 3 kasamahan niya ang kumumpirma. Sa litrato nakaagbay si Marco sa kanyang nga kasama nakangiti. Inilapit ni Reyes ang litrato sa mukha ni Marco. Tingnan mo, na sa Baguio ka uminom at kumakanta. Paano mo napatay ang asawa mo sa Maynila? Tinitigan ni Marco ang litrato at tuluyang humagulgol. Bakit ka nagsinungaling? Sinong pinoprotektahan mo, tanong ni Reyes. Sa loob ng 14 na taon naniwala po akong sumama siya sa ibang lalaki. O mas gusto kong paniwalaan. Hirap po akong huminga kapag kasama ko ang asawa kong hukom. Mas gumaan pa nga ang pakiramdam ko nung nawala siya. Kaya hindi ko siya hinanap. Pero noong 2004, namatay ang tatay ko. Madalas na akong pumunta sa bahay ni nanay. Pero kakaiba siya. Bawal na bawal akong lumapit sa dirty kitchen. At minsan naririnig ko siyang bumubulong kasalanan niya. Yon, patawarin mo siya. Kaya inakala mong ang nanay mo ang salarin, tumango si Marco. Nang makita ko ang balita, naramdaman ko agad. Si nanay ang gumawa. Kaya gusto kong akuin ang lahat. Malapit na rin naman siyang mawala. Bumuntong hininga si Reyes. Isang malungkot na pag-amin, nadulot ng baluktot na pagmamahal sa ina. Detective, pakiusap. Hayaan niyo po akong makausap si nanay. Gusto kong marinig mismo sa kanya kung ano ang nangyari. Hindi natiis ni Reyes ang pakiusap ni Marco. Sige. Puntahan natin ang nanay mo. Enero 7, 2007. Isang nursing home sa Bulacan. Bumaba ang sasakyan sina Reyes, Cruz at ang malungkot na si Marco. Sinalubong silang nurse. Detective, alam niyo naman po ang kalagayan ni Mrs. Mercado, di ba, pero ngayon medyo malinaw po ang isip niya. Pumasok sila sa silid. Sa kama nakaupo si Sonia Mercado, 66 taong gulang. Ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan ay hindi gumagalaw. Umupo si Reyes sa tabi ng kama. Si Marco ay nanatili sa may pinto. Mrs. Mercado, pulis po ako. Natatandaan niyo po ba ang pangalang Jarina? Biglang nanginig ang nga mata ni Sonia. Kinuyom niya ang kanyang kanang kamay. Inilabas ni Reyes ang nga ebidensya. Ito po ang resibo ngang pagpapaayos ng pader noong Setyembre 14, 1992. Napako ang tingin ni Sonia sa resibo. At ito po ang kasulatan ng pakakautang nga manugang nyo sa inyo. Nagsimulang manuyo ang mga labi ni Sonia. At ang huli ang litrato ng bangkay.
At ito po si Zarina na natagpuan pagkatapos ang 14 na taon. Nang makita ni Sonia ang litrato na pasinghap siya at nanigas ang buong katawan, lumabas na po ang resulta ng autopsy. Hindi po siya pinalo. Itinula po siya mula sa harap na hulo ng patalikod at nabago ang ulo. Noong araw na iyon kayo lang po ang tao sa bahay. Nasa Baguio po ang anak ninyo. Dahan-dahang gumalaw ang mga mata ni Sonia patungo sa kanyang anak na si Marco. Lumapit si Marco at lumuhod sa tabi ng kama. Ma, hinawakan ni Sonia ang kamay ng kanyang anak. Ang kanyang payat na kamay ay may hindi inaasahang lakas. At sa isang garalgal na boses nagsalita siya ang nauna. Inilabas ni Reyes ang isang maliit na recorder. Pakisabi po ng dahan-dahan. Ano po ang nangyari, pumikit si Sonia? Araw ng anibersaryo namin noon. Dumating ang manugang ko pero hindi para maghanda kundi para magpaalam na pupunta sa korte. Kaya binuksan ko ang kaha de hierro sa kwarto para kumuha ng perang ibibigay sa kanya pero kulang ang pera. Na 400,000 ang lamang. Pero na 250,000 na lang ang nandoon. Namula sa galit ang mukha ni Sonia. Bukod sa 250,000 na inutang niya, ninakaw pa niya ang pera ko. Kumulo ang dugo ko, kaya kinumpronta ko siya. Sinigawan ko siyang magnanakaw. At alam niyo ba kung anong sinabi niya? Umiwas ng tingin si Sonia sa kanyang anak. Inakusahan ko siyang ninakaw ang pera para ibigay sa kalaguyo niyang may-ari ng hardware. Pero huli na nang malaman kong ginamit pala niya para bayaran ang utang ng pamilya niya. Nakamali ako, pero nung oras na iyon dilim ang paningin ko. Anong nangyari, tanong ni Reyes? Sumagot siya, kayo po, ano po ba ang narating niyo sa buhay? Bakit po lagi niyo akong pinag-initan? Minamalit akong manugang kong hukom. Dahil wala akong pinag-aralan. Sa sobrang galit sinunggaban ko siya sa kwelyo at inalog. Sinubukan niyang kumawala pero napaatras siya. At nandun ang hagdanan papuntang dirty kitchen. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ni hindi siya nakasihaw basta nalang kumalabok. Pagbaba ko, duguan ang ulo niya at hindi na humihinga. Niyakap ni Marco ang makamay ng kanyang ina at humagulgol. Hinaplos ni Sonia ang ulo ng kanyang anak. Marco, anak, minamaliit akong asawa mo. Hindi ko sinasadya. Pero maya-maya ang kanyang boses ay naging isang iyak. Patawarin mo ako, patawarin mo ako. Pinatay ni Reyes ang recorder. Pagkatapos sinihil 14 na taon ng katotohanang ikinulong sa pader ay sa wakas lumabas na. Cruz, ihanda mo ang arrest warrant para kay Sonia Mercado. Hospital arrest na lang, isaalang-alang ang kalusugan niya. Opo, detective. Tumayo si Reyes sa bintana ng ospital para inggit at maling akala. Lahat nauwi sa trahedya. Enero 10, 2007. Opisina NG, Homicide Division. Pinaktakpi-takpi ni Reyes ang lahat ng ebidensya. At ang trahedya ng Setyembre 13, 1992 ay malinaw ng nabuo. Noong umagang iyon dumating si Zarina sa bahay ng kanyang biyenan. Malamig ang pakikitungo ni Sonia. Nang magpaalam si Zarina na pupunta sa korte, sumabog ang galit ni Sonia. Lalo pa itong lumala nang matuklasan niyang kulang ang pera sa kanyang kahadiyero. Sigurado siyang ninakaw ito ni Zarina. Nakasagutan sila. Inakusahan ni Sonia si Zarina ng pagnanakaw at pakikiapit. Sumagot si Zarina at naramdaman ni Sonia na minamaliit siya. Sa gitna ng kanilang pagtutulakan na paatras, si Zarina nahulog sa hagdanan at namatay. Sa takot at pakalito nakpasya si Sonia na itago ang nangyari para protektahan ang kinabukasan ng kanyang anak. Kinabukasan tumawag siya ng mason. Pinaalis niya ito bago magpalitada at sa dilim gabi mag-isa niyang isinara ang pader kasama ang bangkay ng kanyang manugang at ang madilim na katotohanan. Isinara ni Reyes ang folder
Si Mang Tonyo ay naging biktimang tsismis. Si Charina ay biktima ng pagmamahal sa pamilya at ng inggit at maling akala ng kanyang biyenan. Pebrero 2007 Quezon City Regional Trial Court. Sa wheelchair, si Sonia Mercado ay nakatingin lang sa kawalan. Hinatulan siyang 3 taong pakakakulong suspendido sa loob-ng 5 taon dahil sa kanyang edad at kalusugan. Pagkatapos ang paglilitis kinausap ni Marco ang media. Sa loob ang 14 na taon hindi ko hinanap ang asawa ko. Mas pinili kong paniwalaan na umalis siya dahil mas gumaan ang pakiramdam ko. Sa aming dalawa ako ang pinakaduwag na nakasala. Sa ospital sa Cavite sinabi ngang Dr. kay Mang Tonyo ang katotohanan, wala siyang kasalanan. Humagulgol si Mang Tonyo na parang bata na putol na ang tanikala na konsensyang gumapos sa kanya sa loob na 14 na taon. Tumawag ang kanyang asawa kay Reyes para magpasalamat. Sina Judge Aguilar at Elena ay dumalaw sa burol ni Jarina. Sa harap ngang kanyang litrato umiyak si Elena. Ate Jarina, patawarin mo ako. Dinala ni Reyes ang ina ni Sarina sa Laguna at ibinigay ang ID at family picture na natagpuan sa wallet nito. Humagulgol ang matanda habang yakap-yakap ang litrato ng kanyang anak. Marso 2007, isang memorial park sa Bulacan. Isang maliit na lapida ang itinayo. Hukom Jarina Santiago 1960,1992, mag-isang naiwan si Reyes. Hukom magpahinga na po kayo sa sikat ng araw hindi nasa malamig na pader. Dumating si Cruz na may bagong kaso. Tara na kailangang kumayot sabi ni Reyes. Isang hapon binalikan ni Reyes ang demolition site sa Chalucan. Wala na ang bahay? Puro damo na lang ang tumutubo. Ang pader na kumulong sa isang babae sa loob na 14 na taon ang kasakiman ang galit. Lahat ay bumalik na sa lupa. Sa gitna ngang guho may nakita si Reyes. Isang kumpol ngang puting bulaklak nanginginig sa ihip ngang hangin. Mula noong malagim na araw, na iyon noong 1992 ito ang unang pagkakataon na may isang bulaklak na sumibol para alalahanin si Jarina. Salamat sa iyong pagsubaybay, Savnay. Naya. Nagustuhan mo isang komento lang na. Salamat sa pagbabahagi ay malaking tulong na. Naway magkaroon din ng liwanag at kapayapaan ang iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang aming channel. Salamat.